Kahabi, ito yung tank ng ating mga molly at gapi. Pinagsama natin sila dito. Wala itong filtration system or aeration. Yan. Pero may mga plants tayo dyan sa loob. Yan. Ito yun ang nagsisilbing ano nila, taga-filter, taga-sala ng tubig. At okay naman. Yan. Crystal clear yung tubig. Meron itong bubong pero naisinagan pa din ito ng sikat ng araw. Katabi lang ito ng tank, itong ating FH. Ayan. Di natin nililinis yung area na yan para matabunan ng algae at din niya makita yung mga maliliit na isda dito sa tabi niya. Baka ma-stress, kakahabol sa kanila. So ayan. Ito yung tsura niya, yung sikat ng araw dyan. Kaya naisinagan pa rin yung tank natin na yan. Tapos yung drip food na nilagay natin, meron ng algae para ng moss. Ayan yung setup. Tapos dito yung mga tilapia. Lapitan natin. Ayan. Yun, medyo madami ng dumi. Hindi pa natin nasa-siphon. Sinasiphon na natin yung mga dumi. Tapos water change. Yun lang yung maintenance natin dito. Wala tong aeration or filtration. Ito yung kagandahan sa mga isdang to. Pwede silang mabuhay kahit wala yung mga aeration na nilalagay natin or yung filtration. Kagaya na lang nito sa FH natin. Hello! Hello! Ayan. Napakalusog. Ito yung kanyang filtration. Ayan. Tapos dito walang filtration. Ayan yung tank, yung pan natin doon. Nisinagan pa rin sila ng araw, sikat na araw, kaya buhay yung mga plants natin dito. Ayan. Sino nakakilala sa mga plants nito? May nilagay na tayo dito ng mga biological media kagaya itong bio bowls. Ayan. Housing din yan ng mga beneficial bacteria. Pagkatapos ayan, backroll para may housing ng mga beneficial bacteria. Tapos yan, nag-housing din yung mga beneficial bacteria dyan. Ayan. Ito yung plant ay drip food natin, oh. Ayan. Ang ganda na rin tignan kasi may mga lumot na nag-green. Ayos. Ito na yung mga natira sa mga gapi natin at molly. Yung iba napamigay na natin, naibenta na yung mga quality na molly natin. Tapos ito na lang yung mga natira. So kawawa din naman kasi kung di natin aalagaan. Ayan. Kaya sa pag-aalaga ng mga isda sa fish keeping, napaka-importante. Kung gusto niyo lang magbenta ng mga isda, mas mabuti yung alagaan nyo itong mga gusto talaga ninyo para in case na hindi mabenta, hindi kayo mabuburn out sa pag-aalaga sa kanila. Ayan, oh. Ayan, may pagkain pa sila dyan, oh. Ganda. Kaya kung gusto mo mag-alaga ng mga isda, tapos gusto mo na madali lang alagaan, itong mga ganito, mga molly, mga gapi, aralin mo muna yung tubig, paano mag-set up. Tapos ito, pwede na. Gusto din ng mas medyo advance, pwede kayo sa mga yan, goldfish, yung mga koi, yun. Yan. Tapos dito may mga tilapia tayo. Ayun yung kanyang filtration, no? Kaka-harvest lang natin ng mga kangkong, tapos
May mga kangkong na naman. So aquaponics yung style, yung ano, yung mga dumi nila na nandoon sa filtration, yun yung nagsisilbing pataba dyan sa mga kangkong, Chinese kangkong na nilagay natin sa filtration. Pagbalik ng tubig, malinis at safe na. Ito medyo cloudy kasi kapakain lang din. Tapos alam niyo naman, sobrang dami nila dito, kaya dudumi talaga yung tubig. Kaya water management talaga yung kailangan. Paglilinis dapat alam natin para mabuhay sila. 300 plus kasi sila dito, mga red tilapia. Hello. Tanda na itong FH natin, guys. So yun lang, happy fish keeping sa inyo lahat mga kahabi. Enjoy din na natin tong hobby na to. Tapos alagaan mo yung mga gusto mo talaga, yung hindi ka napipilitan kasi gusto mo magbenta. Yan, maganda rin itong male na to. Yung mga gapi natin dito na full gold, karamihan sa kanila is female. Male, oh. Ito yung male. Yan. So ayun lang, happy shipping.